Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Temyong Tare. Ika-47 tagpo. Pakinggan natin. Buhay si Bulik! Buhay si Bulik! Sigaw muli ni Mang Tonyo. At sinabayan pa ito ng pagsigaw nila mga Andres. At sa kabila ng hirap na aming pinagdaanan sa laban na yun, ay tila nawala ang pagod nila Mang Tonyo. Tuwang-tuwa nang makitang buhay si Bulik. Kasunod nun ay nagsalita si Damian. Buhaya si Bulik! Buhaya! Sigaw naman ni Damian. Anong buhaya? Anong sinasabi mo, Damian? Biglang tanong ni Mang Tonyo na may halong pagtataka. Iyon po yung narinig kong sinabi niyo, Mang Tonyo. Ginaya ko lamang po. Tugon ni Damian. Buhay si Bulik. Ang sabi ni Mang Tonyo, hindi buhaya si Bulik. Bungol! Sagot naman ni Pandoy. At sa tagpong iyon, ay tuluyan na ngang nakatayo si Bulik. Habang ang sinibalang naman ay nananatiling nakadapa sa lupa at hindi na nakabangon pa. At tuloy-tuloy na ngang umaagos ang dugo nito. At dahil din dun, dahil sa bugso ng aking damdamin, nananalo nga si Bulik gamit ang taring taglay ko, ay napabulalas ako. Napabigkas ako ng pasasalamat sa Diyos Ama. Isang napakatinding laban ang napanalunan ni Bulik. At hindi lamang yun, nanalo si Bulik sa hindi neto lugar. Kung kaya't abot-abot ang pasasalamat na sinambit ko nung oras na yun. At nagpasalamat din ako sa bumulong sa akin bago ang laban ni Bulik upang ipagamit ang aking taglay na tare. Doon ay nahagip ng aking paningin ang matandang lalaki. At base sa kilos nito, ay gulat na gulat ito sa mga kaganapan. Kitang-kita ko sa mga kilos nito ang matinding galit. Hindi niya matanggap na natalo ang kanyang sinibalang. Nakakuyom ang dalawang kamao nito at naglalabasan ng mga ugat, dala ng matinding puot na nararamdaman. Na anumang oras ay sasabog na ito, dala ng labis-labis na galit. Subalit sa kabila ng kanyang matinding galit, ay hindi ito nagbitaw ng kahit na anong salita o kahit sigaw man lamang. Tila nagtitimpi ito sa mga sandaling ito. Nang biglang sumigaw si Mang Tonyo. Sinasabi ko na sa inyo, magtiwala tayo kay Ampong! Magtiwala tayo kay Bulik! Sigaw muli ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At sa sobrang tuwa, ay halos pumasan na si Mang Tonyo sa likuran ni Mang Eming na kanina lamang ay sumasakit ang tagiliran. Ako naman, sa kabila ng aking nararamdaman, ay agad kong naisip na hindi pa tapos ang laban. Dahil doon ay pinilit ko pa rin makatayo. Nang nakaramdam ako ng matinding sakit mula sa aking binti, na parang may mainit na bagay na nanunuot sa aking kalamnan, sa aking bandang kanang bahagi. Ngunit pinilit ko yung baliwalain. Nagpumilit pa rin ako sa pagtayo
tiniis ko ang sakit. Sapagkat nung mga sandaling yun, ay nasa hindi magandang sitwasyon si Ompong. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdurugo ng kanyang sugat at tila namumutla na. At hindi maampat-ampat ang pagdurugo. Natataranta na si Mang Andres. Marahil ay malaking dahilan na si Bulik at si Ompong ang sumasalo at nagsisilbing pananggalang namin mula sa itim na kapangyarihan ni Crisanto. At dahil doon ay nagiging matindi ang epekto sa katawan ni Ompong, naisip ko na ng sandaling yun ay saluhin ko na lamang ang sakit na aking nararamdaman upang hindi na ito mapunta pa kay Ompong kung kaya't bumitaw na ako sa pagkakahawa kay Ompong. Nang bigla na lamang tumindi ang hapdi na nararamdaman ko sa aking binti. Nanunuot ang hapdi nito na parang tumatagos na sa aking kalamnan hanggang sa buto. At lalo pa akong napasigaw dahil dun. Lalo pa akong nakaramdam na parang tinutusok ng mariin. At unti-unti na ring nagdidilim ang aking paningin. At unti-unti na akong napapapikit. Hanggang sa dahan-dahan na akong napapikit ng tuluyan. At tila nablangko na ang aking isipan. Tila nalulunod na ako sa malalim na kawalan na hindi ko mawari. Para akong bumubulusok na hindi ko rin malaman. Nang ilang sandali pa, ay nakakita ako ng liwanag. Matinding liwanag ito. At kasunod nun, ay nakakita ako ng isang kamay na parang inaabot ako. Subalit nagdadalawang isip ako kung aabutin ko rin ba ang kamay na yon o hindi. Sa isip-isip ko, kung ito ang pamamaraan upang maligtas si Ompong, ay isasakripisyo ko ng aking sarili upang maisalba ang buhay ni Ompong. Mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Nang maya-maya pa, ay biglang may tinig akong narinig. Temyong, hindi pa napapanahon. Hindi pa tapos ang iyong tungkulin. Abutin mo ang aking kamay upang matapos mo ang iyong nasimulan. Sambit ng tinig. At dahil doon ay inabot ko ang kamay. Pagkahawak na pagkahawak ko, ay biglang bumalik ang aking kamalayan. At nakapaligid na sa amin si Mang Tonyo. At sabay-sabay na napatingin sa amin si Mang Tonyo, Mang Eming at Mang Andres. Ganun na lamang ang gulat ni Mang Tonyo na nakitang nasulian ako at tila nanumbalik ang aking kamalayan. Kita din nilang may dumadanak na dugo mula sa aking binti. Kaagad na pinilas ni Mang Tonyo ang suot kong pantalon at tumambad sa kanilang paningin ang napakalaking sugat. Sugat na parang isang malaking hiwa na nagmula. Isang napakatalas na bagay ang may gawa. Nang biglang sumigaw si Damian, "Lagyan mo ng buto, Mang Tonyo! Lagyan mo ng buto!" Sigaw pa ni Damian. At dahil doon ay kamuntikan ng hambalusin ni Mang Tonyo si Damian. "Manay
Manahimik ka nga, Echas! Anong puto? Anong akala mo dyan? Dinuguan? Sagot pa ni Mang Tonyo. Teka, asa na nga bang dala-dala kong sanga ng bayabas kanina? Tanong bigla ni Mang Andres. Kaagad naman itong dinampot ni Pandoy. At kinuhang muli ni Mang Andres ang hinahanap na sanga ng bayabas. At isa-isang inalis ang mga dahon nito. Kasunod nun ay isinubo ni Mang Andres ang mga dahon at sakang inuya. At maging ang iba pang dahon ay pinasak naman ni Mang Andres sa bibig ni Pandoy at pinanguya rin. Habang nginangata ang mga dahon, ay kasunod itong idinura at saka ipinantapal sa mga sugat na tinamo namin. Nakatulong ng malaki yun sa pag-ampat ng dugo, sapagkat kanina ay talagang dumadaloy na parang nagmula sa alulod ang mga dugo mula sa aming mga sugat. At ilang minuto pa ang lumipas, ay tuluyan na ngang umampat ang dugo mula sa aming mga sugat. Paano ba kayong nasugatan? At ang sugat mo, ikaw din, Temyong. Parang nahiwa kayo ng napakatalas na bagay. Tanong pa ni Mang Tonyo. Dahil doon ay nagsalita si Mang Andres. Sa tingin ko, sa tuwing nasusugatan si Bulik, ay si Ompong ang nasusugatan din. At dahil gamit ni Bulik ang taring taglay ni Temyong, ay ganun din ang epekto kay Temyong. Sambit pa ni Mang Andres. Pambihira! Nakakapangilabot! Tugon naman ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Pambihira. Dagdag pa ni Mang Eming. Maaari ba? Nasasunod eh. Dapat kay Damian naman mapunta ang sugat. Yung sa bandang leeg. Doon agad ang tama. Maaari po ba yon? Tanong naman ni Mang Tonyo. Bakit naman po ako, Mang Tonyo? Inarira naman po si Pandoy. Si Pandoy na lang po. Sagot pa ni Damian. Si Ompong nung mga sandaling yun ay unti-unti na rin nakakabawi ng kanyang lakas mula sa pinsalang kanyang tinamo. Nang maya-maya ay magsalita muli si Mang Andres. Nawalan lamang ng malay ang iba pa nating mga kasama. Marahil ay sa labis na pagod sa dinanas na pasakit. At isa pa, ay may inupuan pa si Damian. Kaya, hayaan na lamang muna nating makapagpahinga sila. Sambit pa ni Mang Andres. Matapos yun, ay agad nang nagsalita si Ompong. Mang Tonyo, kamusta po bang naging laban? Nanalo po ba si Bulik? Tanong ni Ompong. Ompong! Panalo si Bulik! Ayun o! Tingnan mo at Teka! Asan si Bulik? Biglang tanong ni Mang Tonyo. Asan nga si Bulik? Kanina ay nakatayo lamang dyan ah! Dugtong pa ni Damian. Pagkadinig namin nun, parang bigla kaming nanlamig. Si Bulik? Hindi ko agad nakuha si Bulik. Tanong ko kaagad sa aking sarili. Bigla kaming nataranta ng mga sandaling yun. Ang hapdi na nararamdaman ko sa mga sugat na tinamo ko ay bigla ko na lamang nabaliwala sa pagpupumilit kong makatayo upang mahanap si Bulik. Sina Mang Tonyo, Mang Eming at sina Damian ay natataranta at nababalisa. Kita ko ang matinding takot mula sa kilos nila Ompong. Parang biglang sumagi sa aking isipan ang aking kinatatakutan.
Bigla ko ding naalala ang sinabi ni Mang Tonyo kanina na baka may ibang dumampot kay Bulik bago pa ang laban. Dahil doon ay nakita kong dumagundong ang kaba sa dibdib ng aking mga kasama. Nang tingnan kong muli ang pinagdausan ng laban ng mga panabong kanina, ay naiwan pa rin doon ang labi ng sinibalang na walang buhay. Ngunit si Bulik ay wala. Ni bakas nito ay hindi mahagilap. Halos pumaro at pumarito si Mang Tonyo, Mang Eming at Damian, kakahanap sa paligid. Ganon din si Mang Gordo, Mang Andres at Pandoy. Halos nagpaikot-ikot na sa paligid, subalit hindi pa rin makita si Bulik. Asan na si Bulik? Ompong! Nasaan na si Bulik? Sigaw pa ni Damian. Na maging si Ompong ay hindi din alam ang kasagutan. Agad naman akong napatingin sa matandang lalaki at nakatuon lang ang tingin nito kay Ompong. Habang dahan-dahan itong ngumisi na parang meron itong nalalaman kung nasaan ba si Bulik. Nung mga sandaling yun ay labo-labo na ang sumasagi sa aming isipan na baka kinuha nga ito ng matandang lalaki. Umaaring hindi rin niya nakuha at may ibang nilalang ang kumuha. Maaari din na baka ang isa sa mga kalalakihan kanina na kanina pa nagtatangka na kuhain si Bulik ang may gawa. Napaluhod na lamang ng mga sandaling yun si Ompong. Tila inis na inis sa kanyang sarili habang napapasuntok na lamang sa lupa. Napakiwari ko ay walang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Kaliwat kanang kamao ang kanyang ipinangsusuntok sa lupa, dala ng matinding pagkainis. Dulot ng pagkawala ni Bulik. Dahil doon ay pilit kong binalikan kung ano bang naganap kanina. Sa aking pagkakaalala, nung patapos na ang laban at nung nakabulagtaan na ang dalawang manok, ay nagkakakawag pa si Bulik at muling nakabangon. Kaya nga lamang ay biglang sumakit na ng matindi ang aking binti at bigla akong nablangko ang isipan. At habang nagkakagulo ang mga kasama namin sa paghanap kay Bulik, ay unti-unting may napansin ako mula sa dilim. Dahan-dahan ay may lumalabas mula sa kadiliman. Mula ito sa madilim na bahagi ng lugar na yun. Isang imahe ang nabubuo. At pakarang nagsisibula itong humubog na parang sa isang matandang lalaki. Dahan-dahan itong lumalapit. Naglalakad pa palapit. Nang biglang napasigaw si Ompong. Bulik! Hindi ako maaaring magkamali. Si Bulik yan! Sambit ni Ompong. Tama. Tama si Ompong. Yan nga ang hinahanap namin, si Bulik. Subalit hawak-hawak ito ng isang lalaki na habang naglalakad ay bahagyang natatakpan ng mukha. At habang nagiging klaro ang imahe ng lalaking yun,
ay parang unti-unti ko nang nakikilala yung lalaki. Pamilyar na pamilyar ang tindig ng mamang ito. At nang tuluyan na ngang tumambad ang mukha ng lalaki, ay napabulalas na lamang si Ompong. Mang Leryo, nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. At kung meron pa po kayong libreng oras, maaari po bang pakibisita rin po ang channel po ni Boss BK, ang Boy Capre Aswang Diary. Napakalaking bagay po. Kapatid po natin yan sa pagsasalaysay. Magaganda po ang mga kwento ni Boss BK. At ang ilan po dyan ay ako po ang may akda. Nais ko lamang pong i-shoutout ng happy birthday po kay Mama Susan Pueblos. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Pareño family. Diyan po sa may Mandaon, Masbate. Shoutout po. Shoutout din po sa Villaruel family ng Bulacan at Katmon Boys ng Makati. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Marcos family dyan po sa may Antipolo City. At kay Enan, FJ at Jewel, shoutout sa inyo dyan. At galingan nyo at sipagan nyo ang pagpapakain ng mga manok ni Boss Fernando. Shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bong Layog ng Sinabakan, Candelaria, Zambales. Shoutout din po kay Manong Erning ng Radio Room sa TCPS. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jun Tupas. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Rohan Conlu. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Jonah Rose Muescan. Shoutout din po sa Gonzales family. Shoutout po sa inyo, Boss Bobby. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Richard Tubles. Shoutout po sa inyo, Boss. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, Boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapid dyan po sa Kentucky. Shoutout sa iyo, Boss. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimpos Yumi. Boss. Shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abiliar. May time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion. Shoutout. Ma'am Milagrosa Look. Shoutout. Boss Nonoyski. Shoutout sa iyo, Boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olaivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo.
Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Bo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swol, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po, like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.